Po good morning pa rin mga kababayan ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is October ano nga ba yun? October 27, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Rose Street, sa may corner ng Daisy Street, Mayamot po to, Antipolo. At dadalhin po natin yan sa may Robinson's Equitable Tower sa may ADB Avenue, Ortigas Center, San Antonio, Pasig. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ano pa? So magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. At habang tayo papunta doon ay makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. At ngayon naman po, alam naman natin, mali yung ano mo. Saan mga tindahan ng mga bulaklak, Manila, meron ng palabas ng Manila North Cemetery. Naku, kumag-cover ako dito dati, palagi. Lagi ako ng brand. Nag-live sa TV Pastor. Ako din, ako. Ikaw, nag-live ka ba? Lalo North din ako, North. Sa laki-laki. Oo. Saka yung yung pagkakasarado na. Natatakot kami mga tao na habis sila. Oo. Tapos pag-picture sila. Napapatuloy na kami, habis kami. Ay, alamin natin ang latest na sitwasyon daan sa Manila North Cemetery. Ang detalye ng balita mula kay Mario Campo ng PRTV News, Manila. Mari? Sabihin niya, direct ako na nga sa pagbebenta sa tapat ng Manila North Cemetery ang iba't ibang tindahan ng bulaklak at kanila ilang araw bago ang mundas. Sa gabi ay sinimulang bigyan ng designated spaces sa labas ng cemetery ang mga tindahan kung saan kanya-kanyang diskarte ang mga nagtitinda upang makabenta. Kwento ng isang sa ngayong taon. Hindi naman dapat ikabahala ng mga mamimili ang presyo ng mga bulaklak dahil pananatiling mababa ito sa kabila ng pag-post sa kanila sa labas ng cemetery. Kung dati, tumatay sa kanil, mahirap yung panahon mo kung maraming. Ngayon kasi mas sumunod lang. Kaya parang hindi makikita kayo. Lahat po ng mga dadalaw sa Manila North Cemetery na i-upload namin kayo. Isa na lang po kayo bumili at isa po kayo may hirapan. Nakaarap na po lahat. Keso may kasila, may iba't ibang color. Yan po kayo. At magkikita po namin kayo ng discount. Pakiusap naman ni Manila North Cemetery Director William Tan sa mga nagtitinda para nagiging maano at organisado ang kanilang mga pwesto upang maiwasan ang gulo sa pag-stopis ng undas. Samantala rin niya, direct umapos ang kampo ng kuryente sa tapat ng Manila North Cemetery pasado alas 10 ngayong umaga. Ayon sa mga opisyal, live wire na tumapis sa isang kampo ng internet ang pinaniniwala ang sarili ng apoy. Agad lamang naatila ito sa tulong ng mga opisyal ng North Cemetery at ilang tauhan ng electric company. Patuloy namang inaalam sa kung nakaapekto ba ang kabila sa operation ng naturang cemetery. Ako, si Mario Campo, PRTV para sa TVCMS. Maraming salamat, Mario Campo. Sa oras na, ready na, 11:17 ng umaga. Ang oras ay nakita ito ng 7:40 kilometers. Huwag mo sa pagkingan, tinawang leman. Huwag sa naguti, leve. Magbabalik ang nagseservisyo, Inya Corpo. Kasama sa iyo, Big Corpo. Basta AM, DCMN. Yo lo Pascual po.
Eliminate. 40 and bottles. Pero para sa pinawa kailangan agad, may Blenex 40 capsules and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na hindi nagtutunaw at nagpapalabas ng blema. Convenient lang, ihawa pa. Hindi ka tayo? Of course, makakalusot na rin. Una, hindi ko kasama. Sa US. Alam naman natin kung ano nangyari sa patay. Problema talaga. Kasi ako dati na border pa ako. Nung lalo na ng mga 2020, mga 2019, so medyo kainitan ng ano. Talaga pag nilabas ka ng news article, babasa ka talaga. Pag against ka dun sa certain politician. Kaya sinabi ko dun sa anak ko, huwag mo pansinin yung mga, kung may mabasa ka ba na mga sa akin, huwag mo pansinin, ako nga, hindi ko binabasa. So siya naman sinabi. Kasi parang na mental health, parang protection din na hindi naman niya binabasa. Hindi siya pala social media. Buti na lang, oo. Kasi talaga yung iba yung generation na Gen Alpha. Yeah. Eh, yung mga anak ko yung talagang lumaki sila sa ganito na ang kanilang mundo. At parang napakahirap na alisin sa kanila itong mga gadgets, which I tried talaga. Nung pandemic, buti na lang. Talagang late sila nag-catch up sa mga kaklase. Pero they eventually did kasi kailangan mong gamitin yung kunyari, yung iPad or sa school. Di ba online na yung ibang mga sessions? So, hindi ko naiwasan. Pero yung anak ko na isa, lalo na yung youngest, talagang tinuloy ko yan eh. Parang 6 years old, hindi siya naggagawa. Pero ngayon, well, basta nung pagbalik nung school and their online ka, hindi mo na maiiwasan. Nandiyan na siya. Tapos lahat ng sa klase, may iba na left out. Napupuli dahil left out. Wala ka bang yung anak ko dati na isa, na 13 na siya ngayon. Nasabihan siya na, wala kang bang alam sa mundo? Kasi wala siya. Anong Hindi talaga hindi siya talaga pinagamit. Tapos narinig ko na, paano ba to? Napuli siya dahil wala siyang alam dahil sa mundo, dahil hindi siya in. Hindi niya alam yung black snake, for example, at that time. Wow, Hindi niya for alam. her age. For her age. Wow. Kasi pandemic yun, no, na ang nahiligan niya sa yung gusto namin at the time, ano? Pero ngayon alam na rin niya kung siyempre, sino si Blackpink. Pero, parang sabi ko, sobra ko siyang si Lelter. Natuli rin siya. Ano ba? Saan pa talaga tayo, Sabi ko nga yung anak ko, hindi siya may mag-social media. Pero sobra naman, hindi ako parang ngayon ka, put naman yung Facebook. Hindi marunong mag-selfie, sobrang ibang-iba sa akin. Yan ang gusto ko. Alam mo, Sobrang ibang-iba sa akin. ang galing mo yan, at hayaan mo lang. Napakaganda niya. Kasi talagang malaki ang may mga studies. Ako nagbabasa, nag-research na talagang affected ang ating mga anak sa mga sinasabi ng iba. Dahil sa social media. So talagang the less. Pagkakain kami, sabi ko, anak, mag-selfie naman tayo. Hindi ako marunong sabi sa friend. Sabi ko, naman tayong dalawa. Pero sabi siya, pero Marami rin systemic factors yan. We know of a lot of factors and the M&S is very open about her struggles with mental health. Something na talagang sansabukan sa bata na yun. Grabe yung mga interviews na lumalabas ngayon. Napakatalino. Napaka-talented. Very articulate. At saka alam niya kung paano niya i-express yung kanyang sarili at hindi siya natatakot i-express yung kung sino siya. Ang uso ngayon yung word na authentic, diba? Kung sino ka talaga. Kaya unfortunately, ito nga po ang nangyari. At kaya ako, kaibigan natin si Kuya Kim. Talaga nakikilamay. At saka si Chi at yan, sa kaibigan ko rin. Like to your tweet, no? Nakikilamay po kami talaga dito. Lalo-lalo na sa akin. Programa, malapit ko sa akin. Sa inyong pamilya. Hindi ko ba nahin ko. Pinagdadaanan nila ngayon. Kaya, masasabi ko lang nakikita ka, nagdarasal ka. Sana kung wala ng negative, na meron naman nag-message na, di ba? Oo. Huwag na tayo pag-sponsor kung wala naman din tayo. Wala kayong positive na sasabihin. Basta ko na lang yun. Kayo nyo na yung mga salita na yun, ano? Hindi sa makasakit sa kayo ng kapwa. Alright, ito po, makakasama natin tayo Zoom. Walang iba kung Professor Yang Gatchalian. Ito po ang Chief Psychologist at Mind Care Center. And ang ating topic na po, mental health sa mga kabataan, sa children and the youth. Magandang umaga po, Professor Yang.
Hi, Nia and Fergus. Magandang umaga sa inyo lahat. At sa mga kinig ngayon. Pwede ba isingit ko lang kapag babatiin ko lang ang psychology, education, and accountancy student dito sa St. Dominic College of Asia Digital Campus. Nanonood sila sa inyo ngayon. Kakatapos lang kasi ng lecture ko. So we invited them to watch. Ayan. At kikinig ang mga kabataan. At mga interns ng Mind Care. Alright. Naku, thank you to Mind Care for tuning in sa lahat po sa inyo. No? And very timely nga po ang ating pag-uusapan, Prof. Dahil ako mismo bilang magulang may mga bata akong anak. And akala ko di nila alam yung nangyari recently, doon sa anak na po ni Kuya Kim. Pinag-uusapan ng mga bata sa school, kahit saan, pati mga magulang. And paano po kami magre-react? Lalo na sa isang magulang na katulad po na may mga maliliit na anak. Paano ko i-explain sa kanila yung ganitong pangyayari? Prof. Yun yung problema natin sa software. Hindi natin siya nag-filter. So, tayo bilang mga magulang, sabihin natin yung totoo na ang nangyari dito kasi meron siyang pinagpahatan, yung mga na-experience niya. It's okay to tell them what happened. It's also okay na maging aware sila sa mga nangyayari ngayon sa mga kabataan. Para at least yung kanila nag-validate din kasi for all we know, ako may pinagdadaanan ng mga anak natin. At kapag ito may mga ganitong issue, pag pinarapasin natin sila dito, it's like tinatanggal natin yung karapatan nilang malaman kung ano nangyayari sa sarili nila. They need to be aware. At tayong mga magulang, ang pinakatawang tao na magsasabi ko ang yung mga nangyayari sa paligid. Siyempre, if they ask you, Mami, ano nangyayari kay ganito? Napanood ko kasi. Sasabihin mo, ganito yung nangyari sa kanya. And then, siguro hindi niya kinaya kasi meron siya mga ganitong experiences. So, let's pray for her. Tutulungan natin sila na tumulong din. No? Kahit indirect, let's pray for her because she also needs that and the family para magkaroon din sila ng capacity to be empathic. Hindi sila mag-judge. And then if they tell you, ano ba yung ginawa niya, pwede niyang sabihin na hindi niya alam at ipapaliwanag natin ngayon kung ano ba ibig sabihin ng mga mental health issues. Aware din yung mga bata. Kaya nga, pero ano at what point po nangyari ako ay parent na, as a media practitioner na siyempre very vocal sa TV or kung sa radio, yung mga comments kasi definitely yung mga pros, yung mga bashers yan, pwedeng mabasa yan ng anak ko. So I tell them to stay off social media or hindi, pakita natin yung tunay na mga sinasabi. We need to tell them to leave social media. Pero hindi kasi pwedeng sasabihin lang natin na ay huwag mong pansinin yan. Yung ibang mga magulang pwedeng ganun eh. That's how we safeguard them, di ba? Parang, ay hindi, okay na dapat ang nanonood. Ay, huwag dapat pag-usapan niya. Hindi mo pwede ba dapat nagpapapalood ng ganyan? Pag ganun kasi yung manner ng pagsasabi natin sa kanila, that's very dismissive. At yung mga bata, they find answers sa isang paraan. So, pwede natin sabihin na, o anak, ito yung nangyari. And then we can advise them na next time when you see this kind of comments or posts, mas maganda speak na lang and then we talk about it. You can ask. Ako na lang nagtanungin mo, tayo ang mag-maintain kasi baka maapektuhan ka rin yung mga mababasa mo. Kasi when you say baka maapektuhan ka rin ang nababasa mo, ibig sabihin, open ka rin na dun sa vulnerability. At alam nilang handa kang kapit. Opo. And then, basa ko rin recently, doktora, na kung pwede, no, wag daw bigay yung gadget sa mga bata, no? Lalo na yung mga bata na matutulog na sila, yung patulog na. Kasi minsan maraming, yung iba kasi puyat na puyat, 1 o'clock na ng umaga, isa, tapos kung ano-ano nababasa nila sa mga oras na yun, na dapat tulog ka na, di ba? So, dapat daw, tanggalin yung gadget bago matulog talaga. And talagang wala doon. O, lalo na po kung kaya niyo pa yung mga I'm sure yung iba yung mga teens, mahirap na eh. Hindi mo pwedeng hugutin yan. Hindi rin ganun. Kasi ba, nagalit naman sila sa'yo. Napakabuhay ba yung patago eh? Diba? Lalo na, eh. Oo. So, Doc, ano pong masasabi? Or Pro? Isa yan sa mga paraan na bibigay namin sa mga magulang
para malitok yung mga bata. Bakit bago matulog kailangan mo ng gadget? Kasi that's the time that they are alone. So pag mag-isa lang sila, attended lalo silang into it, tapos wala ka na, patulog ka na, wala rin silang matatagman. Tapos syempre very active ang mind nila at that time. And tama rin, nakakala yung tulog. Kasi ang isang problema natin, ang last kanina na sinabi ko dito sa talk ko, ang problema natin hindi romantic. Pero yung pag-manage natin dito, ang nagpapabigat sa pagkatala ng problema natin, katulad ng kakulangan sa pagtulog. So tama, ang mga gadgets na yan, may nakakapagpapagpapagpapagpapag. Ang tulog na dapat meron tayo. Alalawa, totoo kasi yung tinatawag na life. Pero ang gadget, kapag active ka dyan, yung mata mo inaantok, di ba? Napapagod ka. Pero yung isip mo kay Laway, kasi so, ang nangyayari ngayon, kung makakatulog man sila, tulog sila kasi pagod. Pero yung isip nila, hindi pa rin. Kaya kailangan alisin ang gadget at least 1 hour before this. Para yung katawan nila ay nagsimula na mag-rest sa pagpapahinga. Kasi kung may gadget sila, yung gadget, time-related pa nila. So, hindi pa sila matulog doon. Pag pinanggal natin yan, pag resting, pwede ninyong gawin yun. Tama yung sinabi nyo kanina, ginagawa mo lang yun, mag-aaway lang kayo, sama ng loob na bata. Ang dapat natin gawin, negotiate with them. So, anak, ito yung mga screen time mo. So, it's, say for example, the screen time niya is 9 p.m. 8 o'clock, kumita na yung maayos, yung gadget mo. So, sabi natin sila na maayos, alam na mga bata, may dadaan naman sila sa tamang paraan ng pag-uusap. Pag nakita ka pinigil na very authoritative na, hindi, walang gadget. Hindi lang nga yung gadget. Pero gadget niya, lagi natin, nagiging defensive sila. Lagi silang kumakalaban, lagi silang hindi sumusunod. Pero pag nag-negotiate tayo, if we show them that we trust them, eh mas susunod sila sa atin. And sometimes ako, ang ginagawa ko, binibigyan ko sila ng, kumbaga, breathing period. Kumbaga, pinakondition sila, last 30 minutes. Bago ko agawin. Or tayo ko Agawin mo, dapat i-surrender na lang sila. Ideally, I would like them to surrender with me. Diba? Hindi ko maganda tingnan yung agawin. Eh, lalo magagalit ka. Lalo pa kayo magkakaproblema. Sabi ko lagi, maya, pag wala 15 minutes na lang, 15 minutes na, hindi ka makasalita. Kasi, meron sinabi ko na eh. O, 10, 5. Okay? Minsan na una na 5. Sige sa'yo na nga. Sa 80s, no? Pero, at least hindi ko inagaw. Ay, hindi ko ba? Ay, no. Yes. Tama. At kung natin asahan na yung surrender yan. Oo, talaga. Ako naman nainis ko sa akin kasi ang kulit ko 5 last minutes, diba? Ganyan. Maganda yan, nagpapakalala. Pinuwi nila nga kasi ang naging habitual yun, makakasanayan na nila ay 2 minutes na lang. So sila na mismo, sinatali na nila yung sarili nila. Yes, sir. At saka, yung maganda na lang kasi, may yung 1 hour na yun, hindi na natin for sleep time. Halimbawa, yung 1 hour na yun, maglilinis na sila ng katawan nila, ganyan, ulitin na nila yung bed nila, tapos hinigalan sila, pag pinarelax sila. If they need to drink milk, ako, that's the perfect time. Basta yung lactose intolerant, warm milk can be very helpful para ma-relax yung katawan nila. Eh, Prof, ito, huwag na minutes lang, pero hindi ko importante mga tanong ko yan. Kasi, kung matatanda rin yung age nga po na anak ko, Kuya Ken, sinasabi ng mga nakikita, ang saya naman sa social media, hindi mo malalaman na may pinagdadaanan yung bata. Ano po yung mga signs na, kasi pwede ko nakikita sa bahay, masaya siya, pero ayun, maraming pinagdadaanan. Ano po yung mga signs na mukhang kailangan mong kausapin na siya, o hintayin mo ba siya na siya ang makausap at open up na yun? Mas maganda na i-check on them every month. Hindi naman kailangan na parang interrogation na, may pinagdadaanan ka ba? Yung iba kasi parang medyo, ayaw nila yun. Tingnan ako, ayaw nila kasi ng front ko. Tingnan ako sa gilid, parang, yung kapag-project, kunyari ako, matanda na ako, sabihin ko sa'yo, ano ba, kumusta ka na? Sasagutin mo ba ako agad? Di ba parang weird? Oo, saka ano, di ba, also sa akin, may pinagdadaanan ka ba? Oo. Di ba yung out of the blue? saka sa akin, kasama na rin mo sa tanong ko, ako no naman sa akin, ipapakialam ako sa
natin yung, ano ko niya, mga access ko na biglang naiwan yung office, hindi na ako ready, pero hindi Ay, naku, sorry, ako titignan ko. Hindi, kasi depende sa edad ng pag anak. No, kasi hindi ko na rin titignan ko kung ano ko sa age ng anak ko. Oo, pero yun, Titignan ko ng hindi niya alam. Ba't hindi niya alam? What is the I know, but they're not, siguro when they're 18 and above, Yeah. diba? pero tanong natin yung prof na Sige. tama, hindi mo tama Baka ba? talaga ba tatay? Kaya mas mahal na doon sa inyo tatay kung nabida yun. Hindi na lang natin, hindi na tama, prof. Natutuwa ako sa inyo. Ganito kasi siya, no? Age appropriate talaga yung pag-marriage natin ng gadgets ng mga anak natin. May mga apps na nag-i yan para alam natin na filter natin kung sino mo contact na sila. Meron din mga apps na naka-connect, naka-link, or naka-sync yung gadget mo sa gadget niya. So, pwede niya gamitin. So, pero dapat alam na bata. Pag may nag-text sa kanya, makikita namin. Oo, nag-try may something. Oo, yes. Ganyan kayo maalala. Wait a minute, friend yung anak ko, nakakita yung saan naglagay mo. Okay, alright. Oo. Ay, hindi na pala. Ano ko lalaki? Kaya, anyway, prof. Okay, Doc. Go ahead. Bakit natin sinabi na age appropriate? Kasi saan natin ang mga bata, hindi pa rin fully formed ang brain nila to make good decisions. No? So pag hindi pa fully formed, ibig sabihin, kailangan pa rin talaga natin pinakalan. Kaya tama lang na alam mo rin kung anong mga kinakausap nila, hindi na kinakausap nila. Pero maganda rin sabihin niya sa kanila yun. Kapag merong kausap sa'yo, nag-iisip sila, nag-iisip mo sa akin. Kasi yan hungtong ng cyber. Minsan din sila nabubuhay ng hindi natin napapansin. Ang tawag namin yan, systemic sexual subsystem yan. Ito yung mga systems na pumapasok sa buhay nila na hindi natin napapansin. And before hindi may natatamaan natin. So yung higaya ng mga bata, yung masaya sila. Makatigyan sa mga bata kasi di ba they're very natural. No, madaling sila, madaling mag-shift yung mood sila. Pero kapag napansin ninyo, significantly may nagbabago, laging nagpupunta sa kwarto, sa dati hindi naman, lalo tumatagal ang tulog o hindi nakakatulog. Kasi tandaan natin yung mahabang tulog, hindi maganda yun. So pag bumahaba ang tulog niya, basta bumababa yung motivation ng bata. Yun. Tapos yung mga pagkain nila na nagbabago, bumababa ang grade, hindi na ginagawa yung mga dapat ginagawa, naging sobrang masaya. O sobrang withdrawal. Ay, hindi ano? Oo, pero again, huwag na nakati sa inyo. At yun nga, tama yung sinabi mo kanina ni Tia, huwag na sila, kumusta ka na, at may nangyayari ko sa'yo. Kasi parang yung asawa mo yun, di ba? May nangyayari ko sa'yo. Ay, hindi ba kasi kilapang ka na asawa mo? Oo, hindi mo alam mo, sila. Oo, kapag tayo na ako, you know, gano'n. Kaya, ang ganda ng song na yan. Yung hindi ko kasi yung kanta niya, ang hindi ng song na yan. Halimbawa, may alam kayo ng kanta na medyo follow with meaning. Maganda yan, nag-discuss yung takbo. And then you ask them what they feel about it. Pag sinabi na, ma'am, it's okay, I can relate to that. Tapos kapag, oh, talaga? What made you take a relate? Yun. So, pwedeng maging point of discussion yan. Pwede kaya pag naglalaro sila ng game, sabi ka na doon, hindi mo, ay, yan po yung character mo, so why not you think of that character? At may nag-excited din siya mag-share sa yung mga thoughts nila. So, hindi nila nararamdaman that you're actually looking at their current situation. Alam mo, chinichini ka na. Kaya, actually magandang icebreaker yan. Lang makamustahin mo. Oh, kamusta sa school? Or kamusta? Baka doon pala, mag-open na. So, ano, problema siya. Yung simple, medyo subtle ng content, hindi naman gusto mo mag-medal sa buhay niya. Pero kinakamusta mo, then baka mag-open na siya. So, tama. Yeah, tama. Kaya yung mga ginagawa, yung mga games niya, tumali ka. Sabi niya, kailangan intentional pare. Join their world. And also, accommodate them to their world. So, halimbawa, nagluluto ka. Sabay mo siya magluto sa'yo. Tapos yun, pwede doon na kayo mag-usap kung gano'n ka. Ang kunyari, yung niluto ang pinag-usap. Tapos mamaya, iba na totoo na pansin ko, lalo na kunyari, nagluluto or nasa kotse, nakatingin kayo sa daan. Ikaw nakatingin sa isa't isa. So parang, merong ano yun may advantage. Kasi hindi ka nga confrontational.
Kaya Yung nga. nasa car kayo, may ginagawa naman kayo. Iba sa mamaya, pag feeling ko, may mga sinasabi na siya. Yung mga ganun nga, mga, kumbaga, you know, otherwise, parang normal lang na moment. Doon lumalabas yung mga kwento nila. Opo, oo, kasi they feel safe eh. They feel safe. Yes, oo. Yes. And ako, I feel satisfaction. Kasi sometimes, hindi ko rin ba, ano nangyari? Oh my gosh. Pero alam niyo po, at least re-remind tayo bilang mga magulang. So, Doc, maraming salamat po ha. And please come back. And we hope to have you respond soon, no? No? Sure, schedule natin yan. Yes. Yeah, may pagpunta natin dyan. Salamat po. Thank you so much. Po sa ating Dr. Francisco Professor Yeng Gatchalian. Kapag-isa. Thank you, Doc. Ang Eye Care Center ng Perpetual Health Medical Center ay awardee ng Healthcare Asia and finalist ng Philippine Mental Health Association for Diwanan sa Manggagawa Award. Congratulations po sa inyo. Okay, pasahin ko lang itong si Alumana 005. Sabi niya, ganyan daw talaga. Reacting to, sabi mo, pinakamasaya mo silang nakikita mo, Jack, na hindi halata. Sabi ni Alumana, ganyan talaga kapag may depression. Hindi mo makikita na malungkot. Sila pa nga yung pinakamasayang tao na kilala mo. Minsan, oo. Hindi sabi niya yung mga comedian. Kala mo, Actually, sobrang saya na ano, pero oo. yung parang sinisada. May hugot kaya nga. Hugot pala. Okay, mamaya po, ayan, may questions na rin tayo tungkol sa osteoporosis or osteoarthritis, mga buto-buto, ha? Magbabalik po kami kasama naman po ang ating endocrinologist na si Dr. Nitos Cabral. Dito lang po sa Nagsensitisyon Niña Corpus at Greg Batallones. Ang oras po natin, 11:44 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayon pa malapit na ang Pasko. Bukod sa sangkatutak na regalo, umaapaw na rin ang tech scam. Huwag mag-click ng mga kahinahilalang link para palagi tayo safe, maging mapagmadyan. At mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang iwan ng pagbibigayan at pagmamahal. Isang paalala mula sa Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Gcash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Basta AM, TCMN. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling is legal tickets. Know when to stop. Kapag alas dos na, oras na ng pagtulong ang kaagapay ng bawat pamilya. Kung kapos kayo sa budget at hindi makapagpakonsulta, nandito po si Doc Denny. Action ngayon na! Amin pong pupuntahan po on Wednesday morning po. Hello, narinig po ba yun? Pupuntahan na daw kayo. Kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Denny. Lunes hanggang Viernes sa DZMM Radio Patrol sa 8:30 at DZMM Teleradyo. Hello, attorney! Ngayon, ang pag-uusapan natin dito ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Wise Aquino at Attorney Noel Del Mano. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Lalo na yung mag-traffic sa kalsada, sa mainit. Pagkikita na rin sa DZMM, Radio Patrol sa Istreta, o nasa balita, o nasa public service. Basta AM, DZMM. Nagse-servisyo, Linya Corpus at Gusto sa DZMM. Ang oras po natin, 11:47 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
Paglagda sa EO100 at EO101 ni Pangulong BBM, ikinakalat ng liderato ng Kamara. Ang report mula kay Willie Delgado Jr. Maraming salamat sa linya. Isang magandang balita para sa mga Pilipinong magsasakat tayong isa. Ang paglagda ng Pangulong BBM sa dalawang executive order na para sa kapatinabangan sa sektor ng dagat at pamisahan. Ito ang paniwala ng House Speaker Faustino D. III sa sunod ng pagkamatibay ng Pangulong Marcos ng Executive Order 100 at Executive Order 101. Sa ilalim ng Executive Order 100, magtatakda ng makatarong floor price sa benta ng palay, pinoproteksyon na rin sa mga magsasaka laban sa kapagsamantalang trader. Habang ang EO 101 naman ay nakakasa ng lahat ng ahensya ng gobyerno na direktang bumili sa mga kooperatiba ng mga magsasaka at manginsa at instrument maintenance ng Sahib Saka Act. Sa itong paraan ay kay Speaker Pochi, wala nang kung sino-sino pang daraanan, kundi diretso na ito sa bulsa ng mga magsasaka at manginsa ang kikitain. Tiniyakti ang leader ng Kamara na buong suporta ng Kongreso sa agricultural agenda ng Ehekutibo. Kabilang dito ang Right Act na naglalayong palakasin ng kapangyarihan ng National Food Authority na magtitip ng abot kayang sa bawat pamilyang Pilipino. Yan ang mga balitang konfirmado o sigurado po ang head ng Willie Delgado Jr. DZMM. Ang may nangyari nakareport na kawasan DZMM. Gusto mo bumalik, gusto mo bumalik. Ang payo, dito pro servisyo. Kasama po natin ang endocrinologist na si Dr. Vitos Cabral. Magandang umaga, Dr. Vitos. Magandang umaga. Salamat, Tina. Good morning, Vic. Salamat po na hindi kayo nagsasawa sa pag-iisita. Of course. Dahil sa isang bagay na gusto pag-usapan na malapit po sa puso ko. At yan ay osteoporosis. Actually, nabasa ko yung article ni Doc sa newspaper online. Nung pinost niya, ginasa ko talaga. Ito po sa osteoporosis. Kaya naalala ko sa bigla. So, ano ba ang osteoporosis? So, osteoporosis, no? Ito yung isang sakit na hindi nararamdaman ng tao. So, tawag ko ng silent disease. Kasi nangihina yung puso natin, nangihina siya, malupok, yung sinasabi nga po na brittle bones, no? At kapag konting pwersa lang, kunyari natagtog ka lang, o nakaupo ka by accident, pwede mabalian ng puso. So, kapag sinasabi ng mga tao, baka may osteoporosis ako kasi masakit yung katawan ko, hindi ko yan osteoporosis. Yung sakit ko ng osteoporosis, na masakit, oo. Kung may masakit talaga, yung biglang sumakit ng ganyan, baka nabalian mo. Pero osteoporosis yung hindi siya masakit. Yung masakit na sinasabi na osteoarthritis, yun naman po yung sa kasumukuan, yung mga joints. Sa tuhod, sa likod, pwede din, no? Pero ang osteoporosis po, hindi siya masakit. As in, wala akong nararamdaman. Wala talaga, oo. Kasi hindi nararamdaman ako, hindi ko binabali. O parang nasa Bihira, akala ko binabali sa joint na. Oo. Parang sabi ko, Pero sa, pwede naman po sa muscle yun, sa laman. Yeah, oo. Pero yung osteoporosis itself, talaga hindi po siya mararamdaman. Pag nabalian lang. Ano pala? So, alright. Pero since wala akong nararamdaman, paano ko malalaman na brittle na pala yung bones ko, nanghihina na siya, at osteoporosis na pala? So, yung pinaka-test talaga na ginagawa natin para sa osteoporosis, tawag niya bone mineral test. So, ginagawa po ito sa ospital. Pero isang x-ray lang naman. Higa ka doon, pwedeng yung makina ang gigilid o kayo lang ang gigilid. Yun lang. Pero meron din tayo sa mga minsan, mga mall, mga medical mission, ginagawa din parang ultrasound sa wrist or yung parang ultrasound sa paa, yung field ultrasound, calcaneal ultrasound sa dito tawag. Pwede itong parang screening na rin, no? At kung nakita po nila na na mahina na yung gusto mo nun, baka maaaring kailangan magpo-bone mineral test. Pero marami rin kasi risk factors pala doon. Hindi lang yung tumatanda. Diba? Hindi lang siya pang matanda. Hindi talaga. Kasi, maaari po magkaroon ng osteoporosis pag matanda. Pero hindi po ibig sabihin ng lahat ng tumatanda magkaka-osteoporosis. Wait, talaga po? Oo. Akala ko hindi maiiwasan yung osteoporosis. Kasi, pag nag-age ka maiwasan siya. So, ganito yun. Diba lahat naman tayo, nagsimula, mula kabataan. Dapat pinapatibay na yung buto ng mga bata pa lang. So, kung umabot yung buto mo dun sa tinatawag na peak bone mass, kung gaano kalakas yung buto mo, so
mga bandang 30, 35 years old. Pag nanghina na siya habang tumanda, yan, kapag naging menopause yung babae, o andropause yung lalaki, o ganang 50 years old, manghihina po talaga ang puso. Pero kung maganda yung pinagsimulan, hindi siya makihina doon sa punto na osteoporosis. Pero ang hirap naman daw kunyari, dahil mo, walang nararamdaman yung osteoporosis. Pwede din naman hindi siya pagpatanda or pwede maaga. Pero paano kunyari, active pa rin ako, nagbabasketball pa rin ako, hindi ko alam. Prone pala ako noon, very physical, start na yun. Or nagpa-badminton. Naalala mo yung nangyari sa akin, Jack? Ikwento na, noong ano niyo ba? So after 10 years, hindi ako, sabi ako excited lang. Paglaro ako sa kanila ng study. Tapos natapilok ako for the first time in my life. Ang sakit pala. Pero nag-sprain lang. Pero ang tagal hanggang ngayon, Months later. And then parang sumakit hanggang sa hip. Ano nangyari sa akin? Sprain. Depende po yun sa mga sitwasyon kung gaano kalala yung sprain. Tapos, syempre, oo. At syempre sana natignan na na-exercise siguro, na hindi ka nabalian. Kasi pwede rin may mga maliliit na fracture, kaya baka hindi sa bumagot. Pero kung kunyari, no, ano ba yung mga tinatawag na risk factors natin? Sabi ko nga, naging yung matanda lang, no? Kasi pwede mas bata naman, pero ang mga risk factors yun ay number 1, meron kayong kamag-anak, nanay, kapatid, na may gano'n, na may osteoporosis at nabalian din. Kung ikaw mismo nabalian din, baka kailangan tignan kung bakit ka nabalian. Yung mga pasyente po na kulang sa calcium, kulang sa vitamin D. Vitamin D kasi nakukuha po yun sa araw, no? At araw yan na magpapaaraw sa tanghaling tapat, 10 a.m. hanggang 2 p.m. Yun yung vitamin D, na makukuha sa balat. Pag before and after, hindi. Di ba yun yung bawal? O yun na yung bawal. Bawal dahil sa skin cancer. So sabi naman nila yung iba, 10-15 minutes lang. Eh paano kung talagang mataas yung risk mo din magka-skin cancer? May mga supplements naman tayo na vitamin. Ako nagpa-vitamin D lang. Ako din. Pero, check mo vitamin D. Hindi kami naaarawan. Oo, di ba? Halo-halo na. Pero syempre, maliliit lang yung mga vitamins. Kung yung vitamins, calcium naman kasi nakukuha naman sa pagkain. Gatas. Pero kung hindi ka pwede maggatas, kunyari lactose intolerant ka. Kagaya ng sinabi ng Sergio kanina, paano ka magagatas kung lactose intolerant ka naman? Meron naman tayo mga green leafy vegetables, may calcium din yun. Seaweed. Kung kumakain tayo ng sardines, kasama yung buto, calcium din yun. Pati oranges, may calcium siya. Ay, yun. Ayan, at saka vitamin C pa. Balikan natin si Doc Nitos, ha, dahil ato pong update dun po sa mga nahulog sa bangin ay confirm po 3 ang namatay. 3 po ang patay sa ilan pa po ang hinahanap. Ang report po ay malalaman natin ang latest na makakasama natin sa linya si Ms. Johanna Padaon. Siya po ang MDRRMO ng Bontoc Mountain Province. Magandang umaga po, Ms. Johanna. CTVMM, numero 1 sa aksyon. Ms. Johanna, magandang umaga po. Malungkot na balita po ito, no? Mula po sa inyo dyan sa Bontoc Mountain Province. Kung kayo mabot po ito na 3 namatay po, no? Ano po ang nangyari? Ma'am Johanna. Yes, ma'am. This morning, we received a report of Bontoc Municipal Hospital na meron daw nahulog na sasakyan along Gawa Cococan Road. This is Bontoc Tabuk and Lily Road actually. Pero sa Recife, that is in Cococan, ay yung barangay in Cococan. So, bali nila po ang concern na nakasakay sa isang elf truck na nahulog po sa bangin. And then, napunta po yung sasakyan nila sa tubig sa Cebu River po. So, bali 3 ang confirmed death. 2 pa ang hinahanap nila kasamahan nila. So, these are construction workers from Pangasinan na nagtatrabaho dito sa Tanga Mountain Province po. Ma'am, ano ba? Magulat na sa lugar na yan? Or ano? Anong I cannot hear you actually. I don't know kung sila ninyo. Ay, okay. Hindi, tinatanong ko yung condition po. Hello? Narinig ko po kayo, ma'am? Yan po. Ang lalim po. Ma'am Johanna, how about you po? Naririnig niyo po ako? Okay po. O, ayan.
Okay na po. Okay. Okay, so, ilang sabi nyo, lima ang sakay ng elf truck na ito. Tatlo ay nakita na po yung kanilang mga katawan, ano? Reconfronted. And two more, tama po? Yes po, ma'am. Dalawa pa ang hinahanap nila. Ongoing po yung search and rescue natin. Operation natin. So, may pag-asa po ba na itong dalawa ay baka buhay? We are waiting na nandyan lang sila sa sa panyo na pwedeng Opo, yung elf truck na ito ay nandun sa bangko. Dami po yung ka-damage itong truck na ito. yung tatagyan po nila na sa world water situation. Pero malalim po makalibog. So, delikado po yan talaga. Opo. Well, Ma'am Johanna, sige po, bago po namin kayo pakawalan, mga dadaan po ngayon dyan sa Bontoc Mountain Province, madadaanan pa po ba? Kaya ang daan na yan, ano po ang advice nyo sa ating mga pasahero at drivers? Mga drivers. Yes po, actually, yung nahudugan po nila is part of the national road na medyo rough is ang advice po natin sa lahat ng mga drivers and commuters po, unang-una, do not drive while under the influence of liquor. Check po yung ating mga sasakyan kung okay po. Let's practice the globe again and if you first pag-drive po. The road here is puro panis. Kaya nga mountain province kasi we are in the mountains. Kaya po may papunta sa Sagada, ma'am? Tama po ba? Or no, it's a different way. Towards Tabuk po, Kalinga area. Kalinga. Opo. Alright, maraming salamat po, ma'am. At sana po ay mahanap na po yung dalawang meeting ni Johanna Palaon po. Dyan po sa NDRMO ng Bontoc Mountain Province. Thank you. Yes po, ma'am. Okay, thank you so much. Okay, balikan po natin si Dr. Mito Cabral. Doc, may mga questions po tayo dito mula sa ating mga texters and viewers. Sabi niya, si Rene Velasquez. Ang older sister po, 79 na po. Bumagsak ang kanyang sedan after 5 days. Sumakit at pina-x-ray at wala daw problema. At ngayon, masakit din at pati ang paa. Masakit na. Ano po ang dapat gawin? So, pagsabihin din sa doktor, no? Kasi pwede yan, katulad po na nangyari sa'yo, may sprain o may muscle injury. Depende po talaga kung gaano siya bumagsak, gaano ka layo, no? Yung osteoporosis kasi, 20 po siya, no? 79 years old, hindi siya nabalian. Pero yung tinatawag natin na fluidity fracture, konting pwersa lang nababalian na. Yun, parang nakatayo pa lang, sabi sa kapilok, sa balian, yun, kasama yun sa mga fracture dahil sa osteoporosis. Kalahati, no? 50% sa lahat ng mga nababalian dahil sa osteoporosis. Dahil nahulog sila sa banyo. So, nahulog sa shower, nahulog sila sa toilet. Kasi sabi ko sa mga pasyente ko na buligag or kung madalas sila nahuhulog, at kahit naman siguro, no? Dapat siguro may hawakan sa shower. Yung tinatawag natin na grab bar. Sa shower at sa tabi ng toilet. So parang may senior citizen. So, saka huwag madulas. Ano pong pwedeng lagyan ng anti-skid na may gano'n diba? Meron naman. Tapos mayroon din kadalas mga maliliit na mga aso. Papunta, hindi nila nakikita. So, they trip over there. Ito din ba yung matalis sa kanila? Hindi mo lang Dito yun, ano? Pinapag-ingatan sa Oo, bahay. sa Robinsons. Sa Donta. Good morning po, nararamdaman ko ay masakit na po ang mga joints ko. Tapos uminom po ako ng Osamune ay. So that's really for the joint. Yung kung sinasabi ko kanina na osteoarthritis. So yan madalas ko talaga nangyari kapag tumatanda na. And usually, hindi na tayo masyadong sinisigos ng maayos. Or yung sinabi niyo po na 10 years hindi ka nag-budget, hindi ka nagsanay. So maigi po na kung mag-exercise tayo, palagi dapat ng foot stretch. Or kung hindi tayo nag-exercise na matagal na, huwag yung magsasahan. Alright, so sabi nga dito, si Anamana, kahit hanggang sa panahon ngayon, vitamin D and
tayo mga naiinom ko na tabela. Oo. So, calcium din. So, yung calcium po, kadalasan mga 1,000 hanggang 1,200 milligrams per day. Pero maigi dyan is, huwag nang isabay yung 1,200. Baka sumakit siya. Kung tableta sa inom yun. Pero kung maaari makuha naman yung calcium tableta, hindi naman kailangan ngayon nga seaweed daw, sabi ni seaweed. Yan ay isa sa pinakamataas sa calcium. Pero pa, nakatulad lang. So, nagulat rin ako yung sa seaweed at saka sa sardinas. Kung kakain ko ito to, ng sardinas. Kasi doon galing yung calcium. Yun pala. Oo, kaya pala yung minsan, nine-line. Di ba? Kung baka tatlong ka. Palay natin. Palay ka para, siguro, final word of advice to our endocrinologist. Kasi nga po, sa osteoporosis, paano po natin maiiwasan ito mga precautions. So, mas maigi po sana kung magsimula po tayo sa kabataan na. Tignan natin yung pagkain, kalusugan ng mga anak natin. Dapat pinapa-exercise natin sila sa magsisilap sa labas. Kasi yung iba yung pinaka-importante yun na nawawala na natin. So, pwede na rin po siguro dito sa habang traffic siya. Arawan, maaari naman po mag-supplement. At kung sa tingin po ninyo may osteoporosis po or may Sige po, ingat po. osteoporosis po kayo sa patingin, yung pinaka-importante yung osteoporosis po kayo, huwag kayong mamagod. Para hindi po tayo mabago. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.